Toyota Celica mga sir, 1982 model. 22R engine. Ayan. So, malaki yung makina ni sir. At ang concern dito ni sir ay mahina daw yung power. Walang sikad. Malaki yung makina pero hindi siya satisfied dun sa takbo. So sabi niya nga ay malata daw yung andar. So si sir ay isang follower at si sir ay matagal nang nagpa-schedule. So ngayon lang natin na gawa itong kanyang unit mga sir. Shout out nga pala mga sir dun sa mga follower natin, dun sa mga sumusuporta palagi nanonood ng ating video. So pagpasensyahan nyo na mga sir dun sa mga nagpapa-schedule. Pagpasensyahan nyo na mga sir kung hindi kayo agad na schedule. Yung trabaho ni Sulit Garage ay medyo limitado dahil mag-isa lang naman akong gumagawa. At mas gusto ko naman yon para mas alam ko yung nangyayari. Hindi kumbaga hindi magiging kontaminado yung ating trabaho. Yun nga lang, hindi natin na-accommodate lahat. So pasensya muna mga sir at magkakaroon din tayo ng magandang pagkakataon para mapagbigyan lahat. So inaayos lang natin mga sir, marami pa tayong inaayos. So hopefully mapapagbigyan lahat. So yun nga mga sir, bumalik tayo dito sa ating trabaho. So una ko munang chinek yung kanyang karburador. Chinek natin kung nagpa-function ng maayos at nagbubukas ng maganda yung kanyang karburador. Nagpa-function ng maganda, hindi nabibitin sa fuel. At maayos naman, gumagana naman lahat, although may mga vacuum na hindi na gumagana, hindi na kinondemn na siguro nung mga unang gumawa. At base rin sa kwento ni sir, itong unit na ito ay galing na rin sa ibang pagawaan. At may nag-a-advise nga kay sir na palitan na lang yung makina, or hindi ko na masyadong ma-recall kung ano yung pagkakabanggit ni sir, pero parang yun nga, isa na rin sa option ni sir na kung hindi re-restore yung power, balak niyang palitan na lang ng makina. So, pagkatapos sa karburador mga sir, nagpunta naman ako dito sa kanyang distributor. I-check natin kung nagpa-function na maganda yung kanyang mga advancer. So yung distributor mga sir, ayun, kung napansin niyo mga sir, itong kanyang rotor ay ayan, medyo hindi gumagana ng maayos. Yung distributor mga sir, may dalawang advancer yan. So yan, kung mapapansin nyo, dapat pag inikot ko yan, bumabalik siya ng kusa. Pero nangyayari, hindi siya babalik kung hindi ko ulit pipihitin. So yung distributor mga sir, may dalawang advancer yan. So ayun yung loob ng sasakyan sir, masyadong malinis, masyadong maganda yung pagkaka-restore. So yung mabalik tayo sa distributor mga sir, yung distributor may dalawang advancer, yung vacuum advancer at yung mechanical advancer. So sa kaso ni sir ay parehong stack up yung kanyang advancer. So dito yung mechanical advancer mga sir. Ayan. Ito yung kanyang mechanical advancer. So dapat hindi yan ganyan. Dapat pag pinihit mo yan, nabalik ng kusa. So ibig sabihin, stack up yung kanyang mechanical advancer. Ito namang sa may hose mga sir. Ayan yung vacuum advancer. At ipapakita ko sa inyo mamaya mga sir kung paano gumagana yung kanyang vacuum advancer. So napaka-importante mga sir na gumagana yan pareho. Kasi during high RPM, kinakailangan na mag-advance yung pag-spark ng spark plug. Pagbigay ng kuryente sa spark plug para mas maganda yung power. So dito mga sir, kailangan natin linisin. So distributor, tinanggal na natin. At ayan, paghihiwa-hiwalayin na natin ito para malinisan, para mapagana yung kanyang dalawang advancer mga sir. So ayan, kailangan lang natin na isa-isahin
minamarkahan natin mga sir, yung dapat markahan para pagbabalik hindi tayo masyadong mahihirapan. Hindi natin kailangan mag-isip kung paano ibabalik. Napaka-importante niyan mga sir, alam yan ng mga kapwa natin na mekaniko. So itong ganitong problema mga sir, ito ay pangkaraniwan nga nangyayari doon sa mga lumang modelo, yung mga naka-distributor. So yung distributor mga sir, kaya siya nag-stock up dahil sa dumi. Bihira kasi mga sir ang naglilinis or marunong mag-DIY sa paglilinis ng distributor, pero napaka-importante niyan mga sir. Nakasalalay dun sa advancer, dun sa vacuum advancer, dun sa mechanical advancer. Yun nga, yung power at yung fuel consumption, pagiging matipid sa fuel consumption. So nakasalalay din yan dyan. Kung napapansin nyo mga sir na yung inyong sasakyan ay lumalakas na ang fuel consumption, yung sa mga gasolina, isa sa i-consider dyan mga sir, eto nga ang kanyang distributor kung nagpapunction ng maayos. Mga luma. Isa rin sa napansin ko kanina mga sir, binunot natin yung kanyang distributor. Sa baba. Delay siya ng 2 gear. So iba yung distributor nito mga sir kumpara dun sa mga 4K, dun sa K-series ng Toyota. Kasi yung K-series ng Toyota medyo mahirap sa timing dahil dun sa kanyang oil pump. Dito naman, hindi naman siya ganun kahirap i-timing. Basta alam mo kung paano yung proseso ng pag-timing, hindi ka mahihirapan. So, ipapakita ko rin yan sa inyo mamaya kung paano yung pagta-timing ng distributor. So, yun nga, ang isang problema nito, delay ng 2 gear yung distributor. Kaya, yun, halata nga yung andar at during high RPM, kulang din yung power. So ayan, iniisa-isa lang natin mga sir. Kailangan natin maging maingat dito dahil na luma na. Etong sasakyan nga ni sir ay vintage na siguro ito dahil yun nga, 1982 model pa. So malulutong na yung kanyang mga wire, yung parts ng distributor. So yun nga mga sir, ang distributor naman ay nare-repair. Lahat ng distributor. So nakikita ako minsan dun sa mga Facebook group na may naghahanap ng distributor. Naghahanap ng surplus na distributor or brand new distributor. So mga sir, ang hanapin nyo ay yung kayang mag-repair ng distributor. So may kamahalan din yung distributor mga sir. Yung distributor mga sir, distributor housing, hindi naman yan nasisira. So yung mga distributor internal parts, yan naman ay napapalitan. So ito mga sir, linisin lang natin itong kanyang mga bearing, lagay natin sa gasolina. So yung mga bearing nito mga sir, hindi naman ito, ang isa pa lang nakakagiging problema mga sir, kaya nagkakaroon ng stock up na distributor, yung stock up na vacuum advancer dahil dun sa nilalagay na grasa. So kung mapapansin nyo mga sir, pagkatapos natin linisin, binalik ko na yung mga bearing, hindi ko na nilagyan ng grasa. So yun yung nagiging dahilan mga sir, tumitigas yung grasa hanggang magiging stock up na yung distributor. So yung bearing naman ito mga sir, yung dito sa may lagayan ng, basta yung dito sa ibabaw, sa may lagayan ng igniter, hindi naman yan continuous yung ikot. So may bearing lang siya para umikot ng bahagya, umusod ng bahagya, pero hindi naman siya umiikot ng dire-diretso. So ito na mga sir, ite-testing na natin yung kanyang mechanical advancer. So ito yung sinasabi ko kanina mga sir. Yan. Kapag tinulak natin, dapat kusa na siyang bumabalik. Kung mapapansin niyo mga sir, yan. So every time na itutulak natin, bumabalik siya ng kusa. So ganun gumagana mga sir yung kanyang mechanical advancer. So testing naman natin mga sir yung kanyang vacuum advancer. Yung pag-testing naman mga sir, gamitan lang natin ang vacuum hose. Saksak natin dito sa may vacuum port. Ayan. So higupin lang natin dun sa kabilang part ng hose. So ilipat natin.
Ayan. So, higupin lang natin yung kabilang part ng hose mga sir. At ayan, makikita nyo. Ayan. Gumagana na yung kanyang vacuum advancer. So, working properly na itong distributor na ito. So, ganun lang mga sir. Itong distributor ay nare-repair. So, marami kasi ako nakikita niyan doon sa mga group, mga Facebook group na naghahanap ng distributor. So, yung distributor mga sir ay housing lang yan. At yung mga internal parts yan ay napapalitan. So, hindi nyo kailangan humanap ng buo kung makakakita kayo ng marunong gumawa ng distributor. So, ilagay lang natin sa top dead center. Pinargahan natin yung kanyang housing, distributor housing, kung saan yung tapat ng high tension number 1. At ayan, isineset lang natin. So, yun yung paraan ko mga sir para hindi ako magkamali ng pagkabit ng distributor. Para pag in-start ay makuha ka agad. Hindi na tayo mahirapan pang mag-timing. Importante mga sir, pagpasok ng distributor, yung rotor ay nakatapat doon sa high tension number 1. At kung mapapansin nyo, ayan, nakatapat na siya doon sa high tension number 1. At aandar na ito mga sir. So ito yung mga vacuum hose galing doon sa carburetor. So, hipitan lang natin mga sir yung kanyang tornilyo. Mamaya okay na ito mga sir. So yun, ganun magtrabaho si Sulit Garage mga sir. Hindi tayo kaagad-agad magpapabili ng pyesa. Sinusubukan muna nating ma-restore yung mga pyesa na nakakabit, at kung wala na talagang pag-asa, saka lang tayo nagpapabili. So katulad nitong distributor mga sir, unang-una hindi na ganun kadali hanapin yung distributor ng ganitong makina. So maaring mahihirapan si sir, or kung makakita man, maaring may kamahalan. So hindi ko naman sinasabi na hindi kayang bumili ni sir, pero ang concern dito ni Sulit Garage mga sir ay yung hindi mo naman kailangan bumili, bakit ka bibili? So, ito na mga sir. At pagkatapos nating ikabit, umandar na nga at medyo mataas lang yung kanyang idling. So, normal yan mga sir dahil nga naitama natin na may umadvance tayo ng dalawa. Ayun nga, umadvance tayo ng dalawang gear. So, normal natataas yung idling. At yun nga, dito kita na natin na magbababa tayo ng idling sa carburetor. So, kita na natin na mas makakalas tayo ng fuel consumptions. At dito nga mga sir, kung makikita nyo, so yun, may power na siya, ramdam na natin. So sa arangkada, nag-i-skid na siya pag may gibigin lamang. At ito, testing na natin. Ito yung during road test. So yun nga mga sir, dito ramdam na natin, konting apak lang, okay na yung power. So success tayo dito mga sir. At yun nga, salamat din sa laging nanonood ng video ni Sulit Garage, at magkita-kita tayo sa susunod mga sir. Maraming salamat. So hanggang dito na lang muna tayo mga sir, at itinutuloy na lang natin yung mga ibang concern pa ni sir katulad nitong sa power window. So hanggang dito na lang muna tayo mga sir, at maraming salamat. Magkita-kita tayo ulit sa susunod mga sir.